Michelle Japina o ni Bunso kung tawagin ng marami ay hindi po bato. No, hindi po ako lumaki na ako ay marunong makipag-away. God knows po at lahat ng tao kahit pumunta kayo sa lugar namin kung ano ang pagkatao mula bata hanggang lumaki ang isang Michelle Japina. Never po akong naging basto sa kapwa ko, never po ako naging palaaway, never po ako nagmumura, never po akong gumawa ng masama. Kahit ano pong klaseng masama, wala po akong ginawa. And lingid po sa inyong kaalaman, minsan ko na itong nasabi sa mga live ko noon, kulang na nga lang matawag ako maging Kristong babae. Yan, until hindi po ako nakikilala sa Team Kalingap na reactor o defender na yan. Ang pananaw ko po sa sarili ko at ng marami, dahil ko pa po yung babaeng Kristo, mga kaibigan. Sumakit ang ulo ko sa'yo, MJ. Usap nga tayo. Look me in the eye. Ano to? Trip-trip mo lang? Kasi, hindi ako makapaniwala eh. Although naniniwala naman ako na you are capable of doing that. You are capable of doing that. Capable, whatever. Yan ang gusto ko sa'yo. Yung ayaw kong makinig. Ang tindi mo talaga. Ano ba? Trip-trip mo ba to? Ano, wala ka na namang magawa? Bakit mo sinasabi to? Nakainom ka ba? O may tinira ka bang detol? O kulang ka ba sa turok? Hindi ba nakumpleto yung session mo? Kung bakit ganyan na lumalabas sa bibig mo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Ikunukumpara mo pa yung sarili mo sa babaeng Kristo. At ang malupit pa dyan, ang sabi mo, naniniwala ka, you are believing in yourself, deeply in yourself, na ikaw ay higit pa sa babaeng Kristo, kagaya ng paniniwala ng mas nakararami. Nang nakararami ang tanong ngayon. Ang tanong, sino po yung nakakarami na naniniwala na ikaw ay higit pa sa babaeng Kristo? Baka kasi yung sinasabi mo nakakarami ay hindi na namin nakikita sapagkat yung Kristo na sinasabi mo ay nasa sabungan. Yung pagkukumpara mo sa sarili mo bilang isang babaeng Kristo o higit pa sa babaeng Kristo ay masasabi nating blasphemous. Alam mo ba yung blasphemous? Hindi yan nakikita sa Manila Zoo. Hindi yan kapamilya ng hayop na hippopotamus. Blasphemous ang ginawa mo. Yung pagkukumpara mo sa sarili mo bilang babaeng Kristo at higit pa. And you believe in yourself. Yun ang malupit. Kaya nga iniisip ko, masyado mo yatang ginagalingan, MJ. Dahil sa sobrang galing mo, nagkakasakit ka na. Bumibigay na yung katawan mo, pati yung tamang pag-iisip mo, bumibigay na rin. Hindi mo kasi alam ang sinasabi mo, basta makapagpaliwanag ka lang, basta ang importante sa'yo, ikumbinsi mo, yung iyong mga kausap, ikumbinsi mo kami, na ikaw ay ganito, na ganyan, na ganun, na ganun, na ganun, na ganun. Lahat puro na lang ikaw. Saan ka bang planeta nang galing? Sa planetang ikaw, na kung saan ikaw lamang ang nabubuhay at malayo dito sa daigdig, na hindi namin mararating kahit sumakay pa kami ng SpaceX ni Elon Musk. Ayaw namin sa planeta nyo sapagkat gusto namin may pamilya kami. Ayaw namin mag-isa. Well, MJ, bakit ko sinasabi sa ito? Kasi concerned lamang ako sa iyo bilang kuya mo. Kung kinakailangan nakatukin ka ng konti, ay gagawin namin. Kasi nga, masyado ka nang nananaginip, masyado nang matindi ang iyong ilusyon. Imagine, sa lahat ng ikukumpara mo, ang sarili mo at higit pa sa babaeng Kristo pa. Pwede mo namang ikumpara yung sarili mo kay Voltes 5, kay Sailor Moon, kay Pikachu, kay sino pa? Kay total sa Japan ka, kay Hello Kitty. Yun, sa mga ganoon ba, wag kang compare ng sarili mo. Ano ka ba? Obsessed ka ba sa sarili mo? Puro na lang ikaw. Babaeng Kristo ang ikinumpara mo pa sa sarili mo, higit pa sa babaeng Kristo na ikaw mismo sa sarili mo naniniwala at yung sinasabi mo pang iba na marami na hindi namin nakikita sapagkat ito po ay isang guni-guni lamang. And you are talking about all your good works na ikaw ay hindi nakikipag-away nung ikaw ay maliit pa lamang hanggang sa lumaki ka na, hindi ka gumagawa ng masama. Isa kang mabuting ehemplo. Kahit itanong pa sa inyong mga kapitbahay, ikaw ay mabuting tao. Yan ang sinasabi mo. At ikinakabit mo doon, ikinukumpara mo ang sarili mo sa babaeng
Kristo. Which in nature, hindi naman talaga yun ang kanya pong description. Ang Kristo po, hindi description yan yung pagiging mabuting tao, yung hindi mo paggawa ng masama at kung ano-ano pa. Ang description ng isang Kristo, ito po ay Greek word which means Christos, anointed. Anointed po, hindi po annoying ted. Nakagaya ng ginagawa mo. You are so annoying now every time. Huwag mong pagkakamalian yan. Yung anointed at annoying ted. Baka dun sa kabila, annoying ted, pwede ka pa. Christos in Greek word. At yung Kristo na yan ay mayroon ding kahulugan sa salitang Hebrews which is Messiah. Yes, Messiah. Hindi Mesayad. So kung may ihambing sa'yo, Messiah o Mesayad, baka dito ka ulit sa Mesayad. Sa Greek word, ang sabi, anointed. Pero dito ka sa category ng anointed. Ngayon naman, dito sa Hebrew, hindi ka Messiah. Mesayad ka lang dahil sa sinasabi mo. Yun ang katotohanan dyan. So, wag kang magkakamali sa pagkakaintindi ng mga yan. Wag mong ikinakabit yung sarili mo o higit pa sa babaeng Kristo. Which is in Hebrew word ay Messiah, the ultimate Savior and King to deliver us from sin. Kung nabuhay ka pala noon dahil sinasabi mo na ikaw ay hindi nakakagawa ng masama, ibig sabihin wala ka palang kasalanan noon. Kung nabuhay ka pala noon sa kapanahunan ni Jesus Christ, hindi ka kasali sa ililigtas sapagkat wala ka naman palang kasalanan eh. Pag nagkataon pala, masisira pa yung biblical history sa'yo. Pagdating sa tinatawag po nating salvation, pagdating sa crucifixion, at pagdating sa resurrection, hindi applicable sa iyo yan sapagkat ikaw mismo, sabi mo, higit ka pa sa Kristo at ikaw ay hindi nakakagawa ng masama nung ikaw ay maliit pa. Matindi. Sa lahat ng mga tao, ikaw lamang ang matuwid. Ang galing-galing mo naman, ang galing-galing mo talaga, ang ginalingan talaga, ginalingan. O, ito piso. Uwi ka na. Pero hindi. Makinig ka, Michelle. Ito, pasalamat ka nga ino-okray-okray pa kita. Paano naman yung ibang magre-reaction sa'yo? Ano ngayon ang gagawin mo? At dahil dito, naiintindihan ko kung bakit palipat-lipat ka ng community. Naghahanap ka ng komunidad na hindi perpekto. Kaya lahat ng pinuntahan mong komunidad, ang gusto mo, ikaw ang maging tagapagligtas. Ikaw ang dapat na sundin. Ikaw ang dapat na tingalain. Ikaw ang dapat na sambahin. Ikaw ang dapat na pakinggan. Ikaw ang maging ultimate savior. Ang galing naman. Alam mo, Michelle, kung ako sa'yo, magtutulog ka na lang para hindi kung ano-anong ilusyon ang pumapasok sa isipan mo. Magtutulog ka. Huwag mo nang ikumpara ang sarili mo sa babaeng Kristo. Gutom lang yan. Kumain ka na. Kumain ka ng wasabi para may masabi kang tama. Babaeng Kristo daw? Duh. Alam mo ang nagiging problema sa'yo, bunso? Masyado mong pinaniniwalaan ang sarili mo. Masyado kang nakakonsentrate sa sarili mo. Kaya kahit saang komunidad, magkakaproblema ka. Hindi dahil doon sa mismong mga komunidad na napupuntahan mo, kung hindi mismo sa sarili mo. Sapagkat kahit saan ka pumunta, ang nagiging problema, yung pagiging matigas ng ulo mo at pagiging masyadong bilib mo sa sarili mo. Sa Kalingap, at hindi ko nababanggitin pa yung ibang komunidad at ngayon ikaw ay nasa Tekram community at posible hindi malayong mangyari na kung ano ang nangyari sa Kalingap ay mangyayari din sa Tekram community sa nalalapit na panahon. Hindi ka pwedeng magsalita ng tapos na hindi mangyayari yan sapagkat ikaw mismo sa sarili mo naghahanap ka ng kamalian. Ang totoo niyan, kahit na maging perpekto ang mga komunidad, ang Kalingap, ang Tekram community, kapag pinasok mo na, kapag ikaw ay dumating na sa kanilang komunidad, ito ay nagiging hindi na perpekto. Kumbaga, nababahiran na ng dungis ng isang babaeng Kristo na ang gusto yung sarili lamang niya ang masunod at hindi na nakikinig pa sa sinasabi ng iba. MJ, wag puro sarili, isipin mo naman yung iba. Ang tunay na problema, wala sa kanila. Ang problema, dala-dala mo na. Yun lang.